Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Malinaw at maganda ang inyong araw ngayong araw na to, no? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa man kayong dako ng mundo na andun, no? Kamusta po? Ay kami kagagaling lamang ng long weekend, ano? Kasi kahapon no ay Memorial Day dito sa Amerika. Yan po ay taon-taon na ginaganap dito tuwing last Monday of May. Ano? Kaya po sinasamantala ng mga taga rito sa Amerika ang ganyang pagkakataon kasi 3 araw na walang pasok. Ano? Sabado, Linggo, Lunes. Long weekend na po sa amin yan. Ano? Yan po ay bihirang-bihirang mangyari dito sa Amerika. Katulad, yan po ay nangyayari sa yan, Memorial Day, katulad ngayon, uh, Labor Day na every first Monday of September. Ano? Yan po. Yan ang mga long weekend. Meron pa rin pala, President's Day, third Monday of February. At saka, I think Martin Luther's after Martin Luther's King. Martin Luther King's Day, which is I think third Monday of January. So yun po ang aming mga long weekend, ano. At any rate, so yeah, medyo mainit ngayon, ano, 82 degrees. At talagang mainit na. Okay, so pag-usapan natin ho ang naging komento ni Senator Chis Escudero tungkol sa nangyayaring investigasyon kay Mayor Alice Go ng Banban Tarlac, ano. Meron po kasing sinabi siya na dalawang bagay, ano. Tama naman siya, mostly tama naman. So katulad ng sinabi niya na kailangan patunayan kung sino man nag-aakusa kay Mayor Alice Go na siya ay hindi Pilipino. Tama po yun. Who alleges must prove the same. Ano? The burden of proof, kung sino man yung nagsasabi na hindi siya Pilipino, dapat patunayan muna, no? Bago sumagot si Alice Go. Okay. So tama po yun. Ganun naman po talaga yan sa larangan ng batas. Ano? Ang hindi lang sa tingin ko ay tama ay pagkumparahin niya ang kaso ni Mayor Alice Go sa kaso ni Senator Grace Poe. Alright? Kung matatandaan po natin, si Senator Grace Poe ay tumakbo bilang presidente noong 2016. Ano po? Ngayon ay naging issue yung kanyang pagiging natural born citizen. Ano? Yun po ang issue doon. Ang tanong ay kung si Grace Poe ay natural born citizen. Kasi po, kaya po natanong yan, dahil requirement po sa batas sa ating konstitusyon na ang kandidato bilang presidente should be a natural born citizen. Ang problema po, si Grace Poe ay ampon at napulot lang. Ano? Napulot. So, ibig sabihin, siya po ay bata, sanggol na pinabayaan at may nakapulot. So, hindi po alam kung sino ang magulang. Ano? Yun ang kaso ni Grace Poe. So, ang nangyari ay may nakapulot kay Grace Poe at later she ended up doon sa mag-asawang Susan Roses at Fernando Poe Jr. Ano? Doon siya. Kaya inampon naman siya ng mag-asawang Fernando Poe.
Ano? Kaya naging ah, anak siya nung mag-asawang 'yun, ano. Okay. So, doon po kay Grace po ay meron pong nakakasakop na batas diyan. Ang batas po ay yung Foundlings Law, ano, na kinikilala ng international law, na kung saan yung mga bata na napulot, ano, na hindi kilala kung sino ang mga magulang, ay pinalalagay ng batas na sila ay natural born citizen kung sa bansa kung saan sila napulot, ano. So sa katulad po ni Grace po, siya ay napulot sa Pilipinas. Kaya ayon sa batas, siya ay natural born Pilipino. Ano? Kasi sa Pilipinas siya napulot. Ano? Okay? So, yun po ang kaso ni Grace po. Sabi ng Supreme Court, itong si Grace po, since siya ay napulot sa Pilipinas, ay ayon sa batas, kahit hindi kilala ang kanyang magulang, kung sino man ang uh, tunay na magulang, ano, biological father or biological mother na hindi kilala, pero napulot siya sa Pilipinas, kaya sabi ng batas, ikaw or siya ay natural born Filipino. Okay? Okay. Ito naman pong si Mayor Alice Go, ano, ng Banban, Tarlac. Iba naman po ang problema nito. Ano, ibang sitwasyon. Ang sitwasyon ni Alice Go ay hindi siya napulot. Unang-una, hindi siya napulot. Kaya hindi papasok yung Foundlings Law. Alright? So, ano po si Alice Go? Hindi po siya napulot. Siya ay anak ni anong pangalan nito? Nitong kanyang ni Amelia Go, ayon sa birth certificate niya, at saka nung kanyang ama, nakalimutan ko na ang pangalan. Alright? So, yun po, maliwanag po doon na meron siyang ama. Kaya lang yung kanyang ama ni Alice Go, ay inchik. Ano? Ang kanyang ama ay inchik at yung po talaga ay inamin ni Mayor Alice Go. Ano? Na ang kanyang ama ay Chinese passport holder. Ibig sabihin, yung kanyang ama ay inchik. Ano? Sa Chinese po, sa China, ang mga Chinese hindi po pwedeng magkaroon ng dual citizen. Kaya kung ikaw ay merong Chinese passport, ikaw ay Chinese doon sa kanila. Ano? At saka wala naman pong pruweba na itong na ama ni Alice Go ay ipinanganak sa Pilipinas. Kaya hindi po natural born or naturalized itong ama ni Alice Go sa Pilipinas. Okay? Ito namang si Amelia Go ay sabi ay Pilipina. Pero wala naman pong maipakita kung nasaan si Alice Go. Si Alice Go, si Amelia Go. Ano? Walang maipakita kung nasaan siya, at wala ding birth certificate itong si Alice Go, si Amelia Go,
na makita, wala sa Pilipinas, sa PSA na record na may pinanganak na Amelia Guo. Ano? So, hindi po natin alam kung totoo itong taong ito, si Amelia Guo. Ano? Tama. So, ang ginawa po ng Senado, ano? Nagpahaluat ng record sa PSA kung mayroong Amelia Guo. Nagkaroon ng certification na walang Amelia Guo. Alright? Kahit pa 3 bata ang kanyang iniluwal. Ano? Na mga kapatid ni Alice Guo, si Simen, si Alice, at saka isa pa. So, 3 bata iniluwal, pero kahit isa walang makapagpatunay kung totoo tong si Amelia Guo. Alright? So, sa ngayon, ang pagbabasihan lang natin ngayon, ang lumalabas sa mga ebidensya, ay kung ano ang citizenship ni Mayor Alice Guo ay base lang sa citizenship ng kanyang ama. Ano? Which is Chinese. So sa ngayon, si Alice Guo ay Chinese. At yan po ay napatunayan sa ngayon ng Senado. Ano? Katulad ng sinasabi ni Senator Chase Escudero na dapat patunayan na hindi citizen si Alice Guo, which I think napatunayan ng ayos, ng kumpleto ng Senado na si Mayor Alice Guo ay isang Chinese sa ngayon. Alright? Hindi lumalabas si Amelia, walang birth certificate, so fictitious. Wala. Hindi totoong tao si Amelia. Okay? So, sa ngayon, si Alice Guo ay in check. At totoo rin po na hindi naman po pwedeng tanggalin agad si Alice Guo sa pwesto. Ano? Dahil inihalal po si Alice Guo ng mga taga-Banban bilang kanilang mayor. Kung nung una po, nung bago mag-eleksyon or right after the election, siguro I think it was 10 days, right after the election, ay may nagtanong agad at nag-question ng citizenship ni Alice Guo. Meron po silang pagkakataon na i-questionin ang certificate of candidacy ni Alice Guo before the COMELEC. Pero ngayon po, nakalampas na yung prescriptive period, the only way, the only venue, the only person, the only entity that can question the legitimacy of Mayor Alice Guo's handling in the office of being mayor of Banban ay Office of the Solicitor General, na yan lang po ang pwedeng mag-file ng kasong quo warranto. Alright? So yun. Na sa tingin ko ay ginagawa na ng Office of the Solicitor General. Sabi nila gagawin na daw dahil talagang fictitious ang nangyaring kandidatura or citizenship ni Mayor Alice Guo. Alright? So, sana naman po ay may natutunan kayo dito sa sinasabi ko. Malaki po ang pagkakaiba ng sitwasyon ni Mayor Alice Guo at sa naging kaso ni Senator Grace Poe. Alright? Si Senator Grace Poe, ulitin ko po, ay nag-apply sa kanya ang Foundlings Law. Yan po, yung law na yon ay para sa mga batang nadampot na hindi kilala kung sino ang mga magulang. Okay? At ang batas po doon ay kung saan sila nadampot, ay yun po ang kanilang nationality. Since si Grace Poe ay nadampot sa Pilipinas, so naging natural born citizen siya ng Pilipinas. Ito namang si Mayor Alice Guo, iba naman.
si Mayor Alice Go po ay hindi nadampot. Ano? Kilala niya ang kanyang ama, alright, na isang Chinese citizen. Ang kanyang ina, na hanggang ngayon na hindi lumalabas, ay fictitious, Pilipino daw, pero walang record of birth, walang record na may taong ganyan. So sa ngayon, siya ay Chinese. Si Mayor Alice Go ay Chinese. Sa ngayon, ano? Habang hindi lumalabas yung si Amelia Go, ano? Yun po ang dapat patunayan ni Alice Go na si Amelia Go ay Pilipina. Alright? Okay, so o nga pala po, ano? Sana po ay since tumagal kayo hanggang dito sa parte ito ng video, baka naman po pwedeng mag-subscribe kayo at pindutin yung like and share button. Ano po? Share po natin. Baka naman po pwede pating mag-subscribe kasi may mga nanonood na sa atin pero kaunti pa rin po ang nagsusubscribe. Ano po, makakatulong po yan sa ating algorithm. Anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye!